grabe naman talagang itim ng leeg ng buntis na yan. Ay hayaan nyo na nga't malapit-lapit na nga akong mga anak, kaya nga nauna na akong pumunta dito. Konnichiwa, Jana des, isa akong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na muna dito sa Pinas. Today is October 31, 2024. Himalaan at updated tayo sa vlog for today. Minsan di ko na makilala yung sarili ko. Tingnan nyo yung ilong ko, ang kapal-kapal na niya. At dahil nga 8 months mahigit na ako, and laki-laki lang talaga ng tiyan ko. Anyway, bukas pa nga ang undas, pero nag-decide na ako na pumunta na nga sa puntod ng papa ko at iba pa naming mga yumaong kamag-anak. Sigurado kasi bukas ay napakaraming tao at siguradong traffic. Kahapon pa nga din kami bumili nitong bulaklak para naman may mailagay kami doon. Wala nga akong portable fan, pero meron ako nitong Jisoo Life na stroller fan, kaya ito na lang muna yung dinala ko. Nakakatayo naman kasi itong mag-isa, tsaka malakas nga yung hangin. Bale, today kasi talaga ang schedule ng paglilinis doon sa puntod ni na papa. Nakisabay na lang talaga ako kay mama para isahan na. Nagsama na lang din kami na maglilinis doon kasi hindi ko nga kaya at si mama naman ay senior na. Medyo malayo-layo siya kapag tricycle kasi yung daan kapag kaganitong panahon ay iniiba yung ruta. Pagdating nga namin dito ay medyo madami-dami na ding tao. Marami na din mga paninda sa mga gilid-gilid, mga pagkain, bulaklak at saka mga kandila. Pero for sure, mas mahal yung mga tinda sa mga ganito. Kaya mas okay pa rin talaga na meron na kayong sariling dala. Pangalawang bisita ko pa nga lang to kay Papa simula nung pag-uwi ko nung May. Kasi medyo malayo nga siya sa amin. At buntis na nga din kasi ako. Unang punta ko dito ay nung Father's Day, June yata yun or July. Kasama ko din si Mama noon at medyo maliit pa yung tiyan ko noon. At ngayon nga ay napakalaki na. Kasama pala namin today yung kapitbahay naming mag-asawa na si Ka Oping at saka si Ka Maylin. Sila din last time yung napakisuyuan naming maglinis dito. Mas malala pa nga yung kalat noon last time kasi wala pang lock yung gate dito. Yung mga tao kasing nakatira dito sa paligid ng sementeryo, minsan pinapasok nila to. Pagka nga nakita nilang bukas, ginagawa nilang lagayan ng mga hayop. Kaya nagulat kami noon may mga dumi-dumi ng hayop, ay kakaawa naman tong puntod. Nagpalagay na din si mama ng ilaw dito para nga naman maliwanag kahit may magstay ng gabi. Ako naman uupo lang muna dito sa gilid kasi nahaharang ko sila kapag nandun ako sa loob. Ang laki ko pa naman. Nakakamiss nga din yung mga ganitong panahon kasi kapag bata ka, sobrang saya mo kapag mga ganitong undas na panahon. No? Ito kasi yung time na nagkakaroon ng reunion, namimit mo yung mga pinsan mo na malalayo, iniipon nyo yung pinagtuluan ng kandila, tas gagawin nyo ulit kandila, diba? Buti na lang nga medyo malawak yung space namin dito, kaya nakakapag-stay talaga yung mga kamag-anak. Tapos, kanya-kanyang handalang foods, tas bigayan. Gustuhin ko mang ma-experience ulit yun, hindi na muna pwede sa ngayon, at baka nga mapanak bigla. Buti na lang at may mga dumadaang ganito mga tinda na kapag merienda tuloy kami. Pero actually, meron talagang daladalang pansit si mama kasi nga baka kami biglang magutom. Pero sabi nga nila Ka Oping, nabusog na sila kaya ite-take out na lang nila yung dala namin na pansit. Nung patapos na nga maglinis, hinanda ko na nga itong bulaklak para kina papa. Ito nga lang yung sariwang bulaklak na nadala ko, pero si mama meron siyang dalang mga fake flowers. Yung iba dito, galing pa talaga sa bahay nila lola. Mahilig kasi talaga yun sa mga bulaklak at mga flower vase. Ito naman pala si papa ko. Mukha lang siyang sad dyan sa picture pero papalitan namin yan. 3 taon na nga din na nakalipas nung nawala ang aming papa. Nakakalungkot pa rin syempre kahit medyo matagal na. Ika nga hindi naman talaga nakaka-move on, nasasanay na lang talaga. Anyway, pag alis naman namin doon, dito naman kami sa kabilang puntod pumunta. Dito naman ang style ng mga libingan ay sa lupa mismo. Andito nga kasi yung isa sa asawa ng tito ko, si Ate Gretchen. Mama ni Eli na malapit din sa aking puso. Ngayon ko nga siya nabisita. Nagtirik lang din ako ng kandila at nagdasal. And that's it for today. Janemit Ikoreterigato. Bye bye. See you on my next vlog.